Get back to the business. I feel the spirit moving through the city. I got the light shining, come get it. Walking with Christ, moving where it's gritty. Walking with Christ, moving where it's gritty. I feel the spirit moving through the city. I see the people trying to bring them with me. We got a light, tell them come and get it. Yeah. Walk, 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 walk. I walk, 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 walk. Training forward, yung buong lakas, yung buong talento niya ay ginagamit niya para makarating siya sa finish line. Yan ang ibig sabihin ni Apostle Paul. I press on, I strain forward. Ito na ang bagong season ng buhay ko. Nais kong makarating doon sa finish line. So I will use all my energy, I will use all my resources, ang buong lakas ko, ang buong pananampalataya ko, gagamitin ko sa bagong season ng aking buhay. Amen? Gonna let it out. One thing is true, I was made to love you. All my friends just wanna be famous, living life. So to press on with greater passion and zeal, it means to continue to pursue or endeavor with increased energy, enthusiasm, and determination. At ganun din, commitment. Na kahit na anong mangyari, ang commitment to pushing through challenges. My praises, I'm gonna give you my praises. You're too good to contain it. I'm gonna give you all my praises. I'm gonna give you. Sa ating leading sa discipleship, every conversation about faith, every moment spent in prayer is contributing to the advancement of the kingdom of God. Amen? Ang bawat ginagawa natin, pagsamasamahin natin lahat ito, we are advancing the cause of discipleship in the Philippines. Sabihin mo sa katabi mo, magalak ka. Adonai will manifest himself. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh, Adonai will manifest himself.
you're doing something great. Awaken supernatural faith. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Hallelujah. Can we all rise right now as we worship the Lord? Hallelujah, Jesus. We believe, Lord, that you are here. Come on, let us all sing. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Hallelujah. Sige po, pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon?
tabi na at wakasan. Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Oh, lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Sige po, patuloy lamang po natin palakpak ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Continue to praise you in this place. Sabay-sabay natin awitin, ipagdiriwang. Ipagdiriwang at ihahayag ang kahayaan. Hindi papalipin, di papaalipin, hindi na muling magpapabihan. Oh, at sa bawat sulok ng buong mundo, ihahayag tanging sabay-sabay. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Oh, sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Oh, lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Hallelujah! Patuloy lamang po tayong aawit at nade-declare na walang katulad ng Diyos na ating sinasamba. Come on, let's all sing! Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Oh, Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Oh, Jesus, Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Oh, Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagalang. At sabay-sabay po natin itong awitin. Come on, let's all sing this! Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Oh, sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Oh, lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. 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 Sige po, patuloy natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Nagdidiwang po
ba tayo sa ating Panginoon? Amen. Handa po ba tayong ibigay yung the best na papuri para sa ating Diyos? Amen. Sige po, pwede po ba natin palakpak yung mga kamay natin like this? At sabay-sabay natin itong awitin bilang pagdiriwang at pagpupuri natin para sa ating Diyos. Hallelujah! Itaas ang kamay, hiwagay-hiway. Itaas ang papuri sa dakilang hari. Iindak sa sayaw, sa pag-ibig umaapaw. Hindi pa pipigil. Minsan pa ipagdiwang ang Diyos, come on! Itaas ang kamay, hiwagay-hiwag. Itaas ang papuri sa dakilang hari. Iindak sa sayaw, sa pag-ibig umaapaw. Hindi pa pipigil, ipagdiwang ang Diyos. Come on, let's clap our hands! Patuloy lamang po tayo magtitiwang para sa ating Diyos. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na buhay. Hey, hey, hey! Sabay-sabay nating uwitin. Habang ipagsigawan ang iyong pangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, Ikaw ang Diyos na maganda. Dapat na ibido, walang hihigit sa'yo, sa kadakilaan mo, O Jesus. Ikaw pinagmumulan ng aking kagalakan, ang kapunuan sa iyo na supungan. Hindi ka nagbabago, mahanga ko sa iyo. Dapat itaas ang dakilang ngalan mo, O Jesus. Sabay-sabay natin awitin! Itaas ang kamay, hiwagay-hiway. Itaas ang papuri sa dakilang hari. Iindak sa sayaw, sa pag-ibig umaapaw. Hindi pa pipigil, ipag-iwang ang Diyos. Minsan pa handang ipagsigawan, handang ipagsigawan ang iyong pangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na maganda. Dapat na ibido, walang higit sa'yo, at sa kadakilaan mo, O Jesus. Ikaw pinagmumulan ng aking kagalakan, ang kapunuan sa iyo na supungan. Hindi ka nagbabago, humahanga ko sa iyo. Dapat itaas ang dakilang ngalan mo, O Jesus. Isang pa, sabay-sabay! Itaas ang kamay, hiwagay-hiway. Itaas ang papuri sa dakilang hari. Iindak sa sayaw, sa pag-ibig umaapaw. Hindi pa pipigil, ipag-iwan
nagdidiwang tayo, andun yung galak, andun yung kumpiyansa sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Sige po, pwede po ba sabay-sabay natin itong awitan with full declaration. Hallelujah! Ipagdiriwang ngalan mo. Come on if you believe. Ipagdiriwang ngalan mo, O Jesus. Ipagdiriwang ngalan mo. Ipagdiriwang ngalan mo, O Jesus. Ipagdiriwang ngalan mo. Ipagdiriwang ngalan mo, O Jesus. Minsan pa. Ipagdiriwang ngalan mo. Ipagdiriwang ngalan mo. Sabay-sabay nating awitin. Itaas ang kamay. Hiwagay-hiway. Itaas ang papuri. Nakilang hari. Minsan pa iindak. Iindak sa sayaw. Sa pag-ibig umaapaw. Hindi pa pipigil. Sabay-sabay tayo magtiwakran. Itaas ang kamay. Hiwagay-hiway. Itaas ang papuri. Sa dakilang hari. Iindak sa sayaw. Sa pag-ibig umaapaw. Hindi pa pipigil. Ipagdiwang sabay-sabay. Ipagdiriwang ngalan mo. Ipagdiriwang ngalan mo, O Jesus. Ipagdiriwang ngalan mo. Ipagdiriwang ngalan mo. Come on, let's give God a mighty hands of praise. Sabong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yung mas malakas pa po, yung palakpak na may inaasahan sa Panginoon. Come on! Yung palakpak na may kumpiyansa sa Panginoon. Hallelujah! Malakas pong palakpak sa ating Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Prinsipe ng kapayapaan. And tonight, God, as your word says, Numbers chapter 6, verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Tonight, pwede po ba na yung panalangin po natin sa Panginoon ay magbigay po tayo ng isang matinding dahilan. Lord, this is my best reason why I continue to worship you. Lord, this is my best reason why I continue to serve you. Whatever reason that is, pwede po ba yan po yung maging subject ng pag-worship po natin sa Panginoon? Because the Lord promised us that nothing could be against us. Because the Lord keep His promise that His face will shine upon you, that His presence will be with you. And tonight, I know that many of us, we are facing different battles. But remember what the Lord says. He will never leave you. It may sound as cliche as it is, but remember po, tandaan po natin, na naman po yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay right now, the Lord will give you peace. Whatever reason that is, come on church, panghawakan po natin yan. And lay it all down in the presence of God. Surrender everything in the hands, in the feet of the Lord. And let's worship Him in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Come on, let's remain in the presence of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
our prayer tonight. family and your Blessing of the Lord will be children with me. and your children My and family the throughout the children. generations. Come on, if you believe Be this, upon lift your voice. and a Lift your faith to the Lord. thousand generations and your family and your children and the children and the children. His favor be upon you in 1,000 generations and your family and the children and the children and the children. His presence be upon you in 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming, and the going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Yeah. Amen. Before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 yeah. Amen. If you have a prayer tonight, pwede ba taas mo yung mga kamay mo? Whatever prayer that is, claiming your faith to the Lord, say it. Amen. Come on. Yes, Lord. Amen.
praise. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. At kayo naman, Panginoon, ay amin pong itinataas. Niluluwalhati namin ang inyo pong pangalan. Kinikilala namin ang inyo pong katapatan, ang inyo pong kapangyarihan, O Diyos. Umaamin ang bawat isa po sa amin, O Lord, na lahat kami, Panginoon, ay wala po kaming magagawa. Lagi namin kinikilala, Panginoon, na kung anuman ang antas ng aming pong buhay, merong mga estado, Panginoon, Lord God, na kami ay nararating. Lagi naming tatanawin ang lahat ng ito ay mula po sa inyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay mula lamang sa inyo pong biyaya. Walang sino man sa amin ang makapagmamalaki, O God. Kaya, Panginoon, marapat lamang na ang papuri at pagsamba na amin pong ginagawa ay sa iyo nakatuon. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po namin ibinibigay. Ang lahat ng gagawin po namin ngayong gabi po na ito, Panginoon, walang hangarin ng aming pong puso, kundi ang maitaas ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, binubuksan po namin ang aming pong mga puso. Lord, open our hearts to receive your words, to receive your direction, to receive your correction. Hayaan ninyo, Panginoon, na ang mga salita na amin pong mapakikinggan ay maging isang otoridad ng amin pong buhay. Kung kami ba ay tuturuan ninyo, kung kami ba, Panginoon Lord, ay itatama po ninyo. At ang itatayo ninyo, Panginoon, sa gabi pong ito, O God, siya, Panginoon, lamang ay isang instrumento para maipahayag ang katotohanan, upang maipahayag ang inyo pong katwiran, O God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lahat kami ay nangangailangan ng inyong pong mga salita. I-empower ninyo, Panginoon, ang bawat mga inyo pong mga lingkod. I-empower ninyo, Panginoon, ang bawat iglesyang narito. Maging ang mga pastor, Panginoon Lord God, ay i-empower ninyo ng inyo pong mga salita. Kaya maraming salamat, Panginoon. Naniniwala kami ang oras na ilalaan namin sa pagkakataon na ito ay hindi po masasayang. Ang mga oras na ilalagay namin, Panginoon Lord God, at ilalaan namin sa oras na ito ay isang oras na pakipakinabang sa bawat isa po sa amin. Kaya Panginoon, masaya ang aming pong puso at ipinagdiriwang namin ang inyong pong pangalan. Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang lahat na mangyayari ngayon pong gabi po na ito at maraming salamat at binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na po. Hallelujah. Siguro bago po tayo mag-umpisa, no, kami po ay bumabati ng 24 years anniversary po sa Praise Nights Network. Palakpakan naman po natin ang Praise Church. Sino po rito naniniwala ang Praise Church ay isang malaking blessing para po sa ating lahat? O parang hindi Ulitin ko po yung tanong ko Sino po rito naniniwala na ang Praise Church ay malaking pagpapala para po sa ating lahat? Amen. Tay, happy anniversary po sa inyo pong church. Kami po ay nakikisaya at nakikipagdiwang po sa inyo. At sige po, bago tayo mag-umpisa, ngitian nyo muna po yung katabi ninyo kahit malaki po problema nyo. Yan, sige po. Yung ngiting, genuine naman, yung ngiting, Okay. Sige po, let's settle, no? Sino po rito excited na makapakinig na ng salita po ng Diyos? Sige po, palakpakan po natin ang instrumento po ng Panginoon. Walang iba kundi po ang ating pong Tatay Rapi Panlilio. Thank you. Magandang gabi po sa inyo. Tingnan nga po natin ang Ephesians 5 verse 14. Ephesians 5:14. Saan ba itututok to? Kay Pastor Loy ba? Ayan, tama. Okay. Okay. Sabi po niya, pakibasa nga po ng malakas, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Sa English po,
awake. Pakisabi ng malakas, awake. Awake o sleeper. Pakisabi po ng malakas din, sleeper. And arise from the dead and Christ will shine on you. Una muna, yun pong salitang awake ay tumutukoy obviously sa spiritual awakening, sa spiritual na pagkagising. Ngayon po, para mas maintindihan po natin yan, ay maganda pong tanong dito, sino naman yung tinutukoy na tulog? Pakitignan nga po yung katabi, baka siya yun. No? Ikaw, ano raw? Gumising ka, ikaw na natutulog. Wake up o sleeper. So sino po yung sleeper? Sino ang tulog? Yun po muna ang sagutin po natin ngayon. Ano po? So dito po sa salita po ng Panginoon, makikita po natin sino ba talaga yung nangangailangan ng spiritual awakening? Sino po ang nangangailangan ng revival? Sino po ba ang tulog? Unang-una po, ang tinutukoy na tulog sa Biblia ay ang ligaw. Pakisabi ng malakas, ligaw. Bakit po? Bakit po? Ganito lang po kasimple. Ano po? Pag sinabi pong tulog, ay ang isa sa mga yan ay ang ligaw. Bakit? Kasi ganito po. Kapag po sinabing ligaw na Kristiyano, ibig sabihin po niyan, siya ay tagaliwanag pero nabubuhay sa dilim. Okay? Ano po uli? Tagaliwanag pero nabubuhay sa dilim. Uulitin ko po, ano po ulit yun? Tagaliwanag pero nabubuhay sa dilim. Tingnan nyo po ang sabi sa Romans 13:11-13. Sabi niya, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Pakisabi nga ulit ng malakas, gumising. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Tapos verse 13, sabayan nyo nga po akong magbasa, malakas yung mukhang gising. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalasuan sa alitan at inggitan. Tingnan nyo po doon po sa verse 11, sabi niya, panahon na upang gumising kayo. Sino ang tinutukoy dito? Mga unbeliever? Hindi. Mga Christian ang kanyang tinutukoy. Tapos sabi niya ulit, doon sa verse 13, mamuhay kayo sa liwanag. Tapos doon sa verse 13, ay tigilan na, layuan na ang mga masasamang mga gawain. So ibig sabihin, isa sa mga tao, isa sa mga uri ng tao na nangangailangan pala talaga ng paggising ay yung mga Kristiyanong naturingan, mga tagaliwanag, pero nabubuhay sa dilim. Maliwanag po? Ganito yan ano po? Yung non-Christian na gumagawa ng masama, natural lang yon, no? Natural lang. Yung nasa kamalian, gumagawa ng kalukuhan, natural lang yon. Okay? Yung non-Christian, gumagawa ng unchristian deeds, natural lamang po yon. Actually, sa mata ni Satanas, hindi ligaw yon kasi talaga namang pinaninindigan lang niya kung ano talaga siya. So ang taga-dilim na nabubuhay sa dilim, hindi para sa, kung tutuusin, ay nasa tamang lugar lang siya. Tama? Pero ang nasa liwanag na nabubuhay sa dilim, mukhang yon ang nawawala. Maliwanag ba mga kapatid? Halimbawa, ikaw ay naturingang Christian pero lagi kang cutting sa class, niloloko mo lang magulang mo, humingi ka pa ng baon. Ano ang tawag doon? Tawag doon ay ligaw. Maliwanag? Hello, maliwanag po ba? No? Halimbawa, ikaw ay isang empleyado, tapos kung ano yung ginagawa ng mga kasamahan mo sa trabaho, ginagawa mo rin, dinadaya mo yung oras, nag-uuwi ka ng kopunban at ng computer, no? Pati computer table, inuuwi mo, di ba? Ang tawag doon ay ligaw. Bakit? Nabubuhay ka ayon sa gawa ng kadiliman. Amen? No? Kapag ikaw ay mayroong jowa, tapos kung saan-saan kayo nagdi-date at kung ano-ano ang inyong pinaggagawa, at naturingan kayong mga Christian, ang tawag doon, pareho kayong ligaw. Maliwanag ba mga kapatid? Huwag mo sabihin sa akin, ganun talaga, pastor, kasi nagmamahalan kami. Alam mo ba, walang magagawa kasi mahal mo na. Diba?
Ba't Adan? Ba't Adan? Di ba ganon? No? Mahal mo ba? Mahal mo na? No? well, ganun ba talaga yon? Wala ka nang magagawa? Hindi, kasi anak ka na ng Diyos, tagaliwanag ka na, may magagawa ka na. Hindi mo kailangang mabuhay sa kadiliman. Maliwanag, mga kapatid, no? Ikaw ay naturingang Christian, pero puro love life ang iniisip mo, bata-bata mo pa, puro love life iniisip mo. Anong tawag doon? Ligawin? Hindi, ligaw din, ligaw. No? Kasi nga, minsan ang iniisip natin ay, di ba, parang hindi, natural lang yan. Mga kapatid, hindi po. Sa harapan po ng Panginoon, tayo raw na mga tagaliwanag, pag nabubuhay tayo sa dilim, ang sabi niya, uy, gumising kayo. Wala kayo sa tamang lugar. Mukhang tulog kayo spiritually, supposedly meron ka ng spiritual life pero hindi mo pinapamuhay, bakit nabubuhay ka ayon sa kadiliman? Maliwanag mga kapatid, kung ano yung ginagawa ng iba, ginagawa mo lang din. No, imagine negosyante ka, kung magnegosyo ka, kagaya lang din ng ibang mga negosyante, no? Ligaw ka. Government Christian ka, tapos government official ka, kung ano man yung posisyon mo sa gobyerno, elected official o anuman, pero nabubuhay ka, nakaraniwan lang din ng mga tao sa gobyerno. Ang tawag sa'yo, ligaw. Kahit gaano man kagalang-galang ang posisyon mo, ligaw ka. Naturingan kang Kristiyano, tapos hindi nabubuhay ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon, ang tawag po doon ay ligaw. Maliwanag po ba? Kaya nga po, sabi ng Panginoon, panahon na para gumising tayo. Verse 13, balikan po natin yun ha. Sabi niya, mamuhay tayo sa liwanag, at huwag nang gugugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Tingnan nyo po yung una, sabi niya, magulong pagsasaya at paglalasing, yung mga bagay na siguro ini-enjoy natin, mga pleasures, pero masama sa harapan ng Panginoon. Yung isa naman ay kahalayan at kalaswaan, di ba, na isang po kahit yung mga churches nakakaranas po ng ganyan, ano po minsan, mga magkakasama sa worship team, tumatayo sa stage, pero mayroong ginagawang kalokohan, ano po, at nangyayari po yung mga ganyan. Ano ang tawag doon? Yun po ay pagkaligaw. Maliwanag po? Yun po. Ano po ba yung mga kahalayan? Ano po ba yung mga sexual immoralities, no? Karaniwan po ng mga sexual immoralities ay i-review lang po natin ng konti. Ano po, of course, andyan po yung tinatawag na premarital sex, right? Mayroon din pong tinatawag po na extramarital affair. Ibig pong sabihin ay yun pong mayroong relasyon sa labas ng kanyang buhay, may asawa, right? Hello, andyan din po yung tinatawag ngayon na casual sex. No? Sadly, maraming ganyan, casual sex, na kung papalit-palit naman ng kakasual, tawag naman po natin ay promiscuity. Okay, ano pa? Yun pong homosexuality. No? Sabi ng Panginoon, itong mga to, yung mga gumagawa ng kahalayan, lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki, sabi niya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi po, yun po ay isang bagay na hindi ginagawa ng totoong taong nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Well, alam niyo po, wala tayong sinisingle out na klase po ng tao, anuman ang gender, kasi ganito po yan. Ang lalaki, pag ng babae, kasalanan. Amen? Ang babae, pag ng lalaki, kasalanan. Pero ang lalaki, pag ng lalaki, kasalanan din. Ang babae, pag ng babae, kasalanan din. Hello, maliwanag po ba? So wag sabihin nung iba na bakit kayo ganyan sa amin. Hindi po ganun yun. Ang pinag-uusapan dito ay pag-immoralidad sa harapan ng Panginoon. Maliwanag po na dapat ang immorality ay isang bagay na kinapupuutan pala natin sa church, sa ating mga sarili. Isang bagay na hindi po natin dapat pinapabayaan. Amen? Mga kapatid, yan daw po kasi ay pamumuhay sa kadiliman. Ano pa? Sabi niya ay huwag kayong layuan na ang kahalayan, kalasuan, alitan at inggitan. Alitan at inggitan. Ganun pala yun, no? Pag nabubuhay, dami mong kagalit, no? Kaya nabubuhay ka sa inggit. Ano raw yun? Yan pala ay pamumuhay pa rin sa kadiliman. At ligaw pala yun. Amen? Noong panahon ng eleksyon, maraming Kristiyano halatang ligaw.
sa mga pinagpupupos nila. Hello? Yung nakikipag-alitan sa kapwa Kristiyano, ganon. Yung lahat na lang yung iba, pag hindi ka pareho ng pananaw sa politika, ay pinagsasalitaan, pinagpupusan ng kung ano-anong mga masasamang mga salita. Alam po ninyo, gawain po yon ng isang taong ligaw. Tandaan po natin na balang araw, lahat ng salitang sinabi natin, sabi ng Panginoon, mananagot tayo sa Kanya. Hello, amen? Alam niyo ba yan, mananagot tayo kay Lord? Sa mga sinabi natin, no? Sa mga sinabi. Ang matindi sa'yo, hindi mo lang sinabi, pinost mo pa. Matindi ang ebidensya. So balang araw, pag umarap tayo sa Lord at sabi ni Lord, Toto, ikaw, yung mga pinagsasabi mo sa Facebook, no? Tapos i-deny mo, hindi ko sinabi yung Lord. Sasabihin ko, Lord, nabasa ko, totoo yan. No? Ihulog na yan sa impyerno. No? Hindi naman impyerno ang usapan dito. Ano po? Pero ang point ay, tayo raw po ini-expect ng Panginoon, pati sa ating attitude sa kapwa, importante na bubuhay tayo sa liwanag. Amen? Tingnan niyo po ang Ephesians 5 verse 7 to 9. Ephesians 5 verse 7 to 9, ano raw po, sabi niya, dati kayo'y, yun mo ng part na yun, kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Huwag makisama. Take no part in the fruitless works of darkness. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng nabubuhay sa liwanag. Amen? Pakitingin ng katabi, wag na raw makisama. No? Kahit jowa pa yan, wag mo nang pakisamahan. Amen? Hello, amen po ba? Mga kapatid, take no part in the fruitless deeds of darkness. Naalala ko po, mayroong time na dyan po sa gym, sa Anytime Fitness, meron ko akong nakakasabay na naging kaibigan ko na rin na negosyante na babae. So sabi niya, nag-church din po siya. Anyway, minsan, habang andun po ako, nag-workout ng konti, no? Hindi ko alam kung anong ginagawa ko noon. Nag-biceps yata ako, 100 kilos dito, saka 100 kilos dito. Ano lang yung warm up ko lang ba? No? Parang wala lang akong magawa, palipas sa oras. No? So, anyway, habang nag-workout ako, lumapit, sabi niya, Pastor, kasi kilala na niya akong pastor. Pastor, sabi niya, bili ka ng PWD card. Sabi, bili daw ako ng PWD card, no? Yung card na person with disability, no? Kasi sabi niya mayroong 20% discount. Sabi niya ganon. Ayaw ko namang ipahiya, syempre, no? By the way, pwede kang tumanggi nang hindi ka namamahiya. Amen? Amen? Pero ko naman sabihin, bad yan, no? Ano ka ba? Masama yan, no? Di sabi niya, Pastor, bili ka ng PWD card kasi may 20% discount. Alam niyo, isa lang sinabi ko. Sabi ko sa kanya, ayaw ko, baka mamaya totohanin ni Lord. Ayaw ko, baka mamaya totohanin ni Lord. Meron akong card na person with disability, mamaya lumpuhin talaga ako ni Lord, di ba? So, yun lang sinabi ko. Medyo nangatwiran pa siya, kasi pastor, sayang naman yung ganito, punta ka sa Jollibee, may 20%, ganyan-ganyan, no? Anyway, yun lang, ngumiti lang ako, tapos lumayo na siya. Mga after 2 weeks, nagkita kami ulit. That time, malakas-lakas na yung braso ko, mga 200 kilos na, no? 200 din dito, so 400 lahat, So lumapit siya sa akin, at sabi niya, Pastor, di ko na tinuloy yung PWD card. Mamaya nga kung anong mangyari sa akin. Sabi niya gano'n. You see, di ba, pinanindigan mo kung ano yung tama nang mayroon pa ring pagmamahal at concern sa damdamin ng kapwa. Di ba? Hindi mo siya kailangan talagang ipahiya at nakatulong ka pa para siya gumaya rin sa kung ano sa paggawa ng mabuti. Kung ano ang tamang dapat gawin. Amen? Amen, mga kapatid. Pakitingnan po yung katabi, pakisabihin, huwag kang ligaw, bebe. No? Huwag tayong ligaw, ha? Sino ang tulog? Come on, sino ang tulog? Number 1, ang ligaw. Number 2, natulog ang lasing. No? Ang lasing. Pakitingnan yung katabi, hindi ako lasing. Gawin ka. Kapag sabihin, hindi ako lasing. Ang lakas no? Tingnan nyo
1 Corinthians 15:33 to 34. Tingnan niyo po. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning. For some have no knowledge of God. I say this to your shame. O, tingnan niyo mabuti yun ha. Wake up from your drunken stupor. Gumising na kayo mula sa inyong pagkalango, mula sa inyong pagkalasing. Huwag na kayong magpatuloy sa kasalanan. Basahin po natin ang verse 33, yung sa Tagalog po. Sabi niya, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Tandaan niyo mabuti yun ha. Bad company corrupts good morals. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. So sa Tagalog, magpakatino kayo. Sa English, wake up from your drunken stupor. Ano po ang ibig sabihin ng lasing dito? Hindi literal na lasing, kundi po yung mga tao na nabubuhay under bad influence. Hello? Di ba sa mga nagdadrive, pag ikaw ay nahuli na nagdadrive ng nakainom, ano ang kaso mo? Come on, ano ang kaso mo? Kita ba yan sa NCAP? Hindi, nahuli ka, di ba? Naamoy ka. Pinagtines ka, di ba? Napatunayan, nakainom ka. Mayroon kang kaso. Driving under influence. Right? So, ang ibig sabihin ng lasing is someone who is under influence. Yung literal na lasing, under the influence of wine. Dito po, ang tinutukoy na lasing ay under bad influence. Balikan niyo po yung naunang verse. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Ano raw? Yun daw po. Sabi po niya ulit sa English, bad company corrupts good morals. Bad company corrupts good morals. O, tingnan niyo mabuti. So, ang isa pa na tinutukoy ng Biblia na tulog ay yun pong mga lasing. Bakit sila lasing? Nagpapadala sa masamang impluensya. Okay, nagpapadala sila sa masamang impluensya. At ang matindi rito, listen carefully mga kapatid ha, ang matindi rito, ang masamang impluensya na tinutukoy mga kasama sa church. Hello? Mga kasama sa church. Tingnan niyo yung katabi niyo. Lalo na kung misis mo. Hindi po, tingnan nyo Tingnan nyo yung verse 34. Last sentence ng verse 34. Pakibasa ng malakas. Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo sino ang kinakausap sa Korinto? Mga church, taga-church, right? Pero sabi niya, ang masasamang kasama nakakasira ng mabuting pagkatao at sino tong mga kasama nyong ito? Yung mga taong andyan pero hindi naman talaga kilala ang Diyos. At sila yung bad influence. And sadly, pwede po talaga sa church. No? Pwede talaga sa church na mayroon tayong mga kasama pero hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon. Mga taong wala pa talagang takot sa Diyos. At mga tao na pwedeng matagal mo ng kasama, pero yun pala, sila pagdating sa personal na relasyon sa Panginoon, ay questionable pa talaga. Hello, mga kapatid. No? At nangyayari po yan. Naniniwala ba kayo nangyayari po yan? Well, halimbawa po, kung masyado ng marami tayo sa church, kung kasing dami, halimbawa ni na Pastor Loy, ay malamang sa malamang. Tama? Tama? Ang matindi nito, baka mamaya, 20 na nga lang kayo. Mamaya, hindi pa sigurado kung Christian yung iba. Di ba? Pero ito po kasi ang realidad. Di ba po pwede na kasama mo sa church pero bad influence. Bakit? Kasi nga po wala pa talagang totoong relasyon, wala pa talagang totoong pagkatakot sa Panginoon. Maliwanag po ba mga kapatid? Come on, maliwanag po ba yon? No? Pero alam ko naman, siyempre, dito naman, no, alam ko naman, wala naman siguro ritong mga nag-aayang mag-inom pagkatapos mag-service. Meron ba yun sa inyo? Meron ba sa church yung ganon?
Kaya pagkatapos yung mag-cell group, halika pare, chongke tayo, chongke. No? Wala naman siguro, no? Wala naman. Hello? Wala naman sigurong ka churchmate na nang gagatong masama na nga ang loob mo, ginagatungan ka pa. No? Yung mahilig mang-issue, wala naman sigurong ganon. Right? Hello? Wala naman siguro ruting BF na kung ano-anong ginagawa kay GF. Mambira, BF ka. Tapos, hindi ka naman pala wala kang takot sa Diyos. Tapos yung GF mo na totoong Christian, dinadala mo pa sa kalukuhan. Di ba? Wala naman sigurong ganon dito. Amen? Wala naman siguro sa church nyo na nagpapakyut sa kanyang kasama sa cell. Hello? Nagpapakyut sa kasama sa cell group. Pag-isipan nyo mabuti yun ha. Nagpapakyut sa kasama sa cell group. Alam nyo ang matindi doon? Homogeneous tayo. Lalaki sa lalaki ang cell, babae sa babae. Tapos doon ka pa talaga nagpakyut. Di ba pwede sa ibang cell? Yung opposite sex na cell, pwede naman di ba? Amen? Sabi kasi ng iba, anong masamang magpakyut, pastor? Pag wag ka cell, ha? Kasi ibig sabihin, pareho kayong lalaki. Pareho kayong babae. Maliwanag po? Mga kapatid, hello? Pero yung nga po, pwede talaga pala na kakasama sa church at yun pa ang maging dahilan ng ating kasalanan. Kaya nga po, lagi yung tatandaan, ang standard natin sa buhay, hindi ang ka-churchmate. Ang standard natin sa buhay, hindi ang tao. Ang standard natin sa buhay, si Lord. Sila nga ginagawa nila Bakit sila? Diba? Hindi sila ang standard, mga kapatid. Ang standard ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Tingnan nyo gaano ba kabigat ito kay Lord? Tingnan nyo po ang Marcos 9:42-48. Mark 9:42-48. Basahin nyo pong medyo mabilis lang. Sige po, sabi niya, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhin ng pagkakasala ng isa sa maliit na tiyon na nananalig sa akin. Tingnan niyo po ano raw po yun? Ano raw po yun? No? Alam niyo, ano ba yung gilingang bato? Isipin niyo na lang donut. Di ba yung donut? Napabilog tapos mayroong butas sa gitna. Sabi niya, kung magiging dahilan ka ng pagkakasala ng ibang tayo, ikwintas mo na lang yon. Yung gilingang bato na yun. Tapos, ihagis sa dagat. No? Bakit to? Ba't nga sinabi ng Lord? Huwag nyo naman gawin yan. Baka mamaya malaman ko na lang mayroon na nalunod sa miyembro nyo. No? Hindi naman. Ibig sabihin, sinasabi to ng Lord para i-emphasize ang bigat ng kasalanan. Hindi para gawin natin literally. Amen? Kung ang kamay mo magiging sanhin ng yung pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. O ano po ulit? Literal? Hindi po literal. No? Kasi baka mamaya sa susunod na linggo, susunod na fusion, may mga iba putol na ang kamay. No, hindi naman po. Sinasabi lang ng Lord, mabigat kung ang mga nagiging dahilan ng pagkakasala. Amen? Na kailangan tanggalin sa buhay daw po natin. Verse 44, sabayan niyo po ako magbasa. Verse 44. Andiyan ba? Okay. Sabi po sa verse 44 naman, ay tungkol naman sa, ang alam ko, sa mata. No? Yung kung maging dahilan ng pagkakasala mo, yung mata, putulin mo. Di ba? Mabuti pang isang mata. Kaysa dalawa nga mata mo, napunta ka naman sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. No? Kung kamay mo, gano'n din naman, putulin mo. No? Ano po ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ipinapakita ng Panginoon that we should take seriously the causes of sin. Cause of sin. Pakisabi ng malakas, cause of sin. Dahilan ng pagkakasala, dapat daw tinatanggal natin sa buhay natin. And sadly, ang nagiging dahilan ng pagkakasala, sabi niya minsan ay yun pong mga kapwa pa kasama sa church. Kaya nga po niya sinabi yung naunang verse. Again, ulitin ko po, hindi to literal. Pero sinasabi ng Panginoon, dapat nating hindi ipagwalang bahala at hindi ituring na maliit na bagay kung mayroong nagiging dahilan ng pagkakasala natin. Amen? Hello, amen po ba, mga kapatid? Kaya nga po sa harapan ng Panginoon, mahalaga na nabubuhay ka sa tamang influence, no? Tamang influence. Pakisabi po, right influence. Sino po ang dapat na right influence sa buhay natin? Of course, yung mga tao
nakita mo na seryosong sumusunod sa Panginoon. Hindi perfect yung mga yan ha, by the way. Hindi sila perfect, may kahinaan din yan. Binabago pa yan sila ni Lord. Pero, sila po ay mga taong totoong may takot sa Diyos. At sila po ang dapat daw po pala na hinahayaan natin na maging influence sa buhay natin. Ngayon, sa kabilang banda naman, pakinggan natin mabuti ito mga pastors, mga leaders. Sa kabilang banda naman, alam nyo po ba na responsibility rin po natin na mabantayan ang influences sa loob ng church? So sa paanong paraan, ang dapat po palang gawin ay siguraduhin po natin na ang mga tao po sa church hanggat maaari ay totoo po na nag-repent. Pangyan nyo mabuti ito acceptance is not enough. Repentance is a must. Okay? Ang problema po sa evangelism natin ngayon, puro tayo patanggap ng walang pagtalikod sa kasalanan. Walang pag-amin sa kasalanan. So kung ang pag-evangelize natin hindi kagaya ni Lord, ano ba sabi ni Lord? Tingnan nyo po Matthew 4:17. Matthew 4, verse 17. Ano sabi ni Lord? Repent. Anong sabi ng Panginoon? Repent. Pakisabi ng malakas, repent. Repent, for the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, ang evangelism ni Lord, kasama po talaga ang repentance. Hello? Anong ibig sabihin nun? Hindi yung mahal ka ng Diyos, basta tanggapin mo siya, pupunta ka sa langit. No? Namatay si Jesus para sa'yo, basta tanggapin mo lang siya, sumunod ka sa prayer. No? Well, tama po yun, pero kulang po yun kung hindi natin naituro, hindi natin nasabi na si Jesus kaya namatay para sa kasalanan mo, kaya dapat talikuran mo isuko ang iyong kasalanan sa Kanya. Huwag puro acceptance, dapat may repentance din. Amen? Amen? Tama ang acceptance, pero dapat samahan ng repentance. Yun po ang nangyayari, minsan kaya marami sa church, mga false converts, mga false Christians. Akala nila, Christian nila sila, pero wala pa palang totoong repentance. Paano ka nagkaroon ng relasyon sa Panginoon na hindi mo binrake ang kasalanan? Ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon ay pakikipaghiwalay, pakikipagkalas, pakikipag-break sa kasalanan. Amen, mga kapatid. Hello, maliwanag po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, balang araw, sabi niya, pagdating ng panahon, Matthew 13, kasi inihalin tulad daw niya ang mundo, ang bukirin ay ang mundo. Sabi niya, at sa bukid na to, mayroong dalawang klase ng tao. Yung isa tinawag niyang trigo, yung isa tinawag niyang damo. Tama? Nabasa niyo yun, Matthew 13? Matthew 13, ano po? Tapos sabi niya, yung mga trigo, yun yung mga anak ng Diyos, yung mga damo, yun yung mga anak ng Diablo, sila ay nabubuhay sa iisang mundo. Tapos babalik si Lord, sabi niya, darating ang mga anghel, ang mga tagapag-ani, at kanyang ihihiwalay ang mga damo sa trigo. Sino yung mga damo? Yung mga gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng kasalanan. Ano raw po ang mga damo? Yung mga gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. So kung ang mundo ay parang bukid, ibig sabihin kahit saan ka magpunta, malamang magkahalo ang tao. Tama? Tama po ba? Punta kayo sa trabaho, malamang may anak ng Diyos doon, mayroon ding anak ng Diablo doon. Hello? Minsan nga sa bahay, yung iba anak ng Diyos, yung iba anak ng Diablo. Sumakay ka ng tricycle, baka yung isa sa inyo anak ng Diyos, yung isa anak ng Diablo. Ang matindi doon, ikaw na nga lang pasahero. No? Hindi ko alam kung sino sa inyo nung driver. So pwedeng sa church din, pwedeng church, right? Mayroon din pong mga anak ng Diyos, may anak ng Diablo. Pero sino anak ng Diablo, makikita raw sa gawa. Those who do evil, the evil doers, and those who cause other people to sin. Those who do evil and those who cause other people to sin. At bakit ganun sila? Kasi nga po, nasa church, pero puro acceptance, walang repentance. Hello mga kapatid. Kaya sa evangelism natin, tinuturo po natin, kaya nga po namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, para palayain tayo sa kasalanan. Kasama talaga dapat hindi lang pagtanggap sa Panginoon, kundi pagtalikod sa kasalanan. Amen? Hello, amen po ba? Ano po, kasama po yan. Ano po, na nakikita sa isang totoong mananampalataya. So yun po, sino po ulit ang tulog? Come on, sino ang tulog? Ang ligaw. Number 2, ang lasing.
Number 3, ang lutang. No? Ang lutang. Bakit lutang? Wala sa sarili. Ayan. Now, ganito po ha. Ganito po, pakinggan niyo mabuti. Ang ligaw nadadala ng mundo. Okay? Ang lasing nadadala ng kasama sa church. Sadly, masamang impluensya. Pero ang lutang nadadala ng sarili. Hello, ulitin ko po ha. Ang ligaw nadadala ng mundo, gawain ng mga unbeliever, di ba? Sa mga tao, ng kalakaran sa paligid. Ang lasing nadadala ng kasama sa church. At ang lutang nadadala ng sarili. Tingnan niyo po ito po yung verse 6, sabi niya. Okay, pakitingnan nga lamang po 1 Thessalonians 5 ba yun? 5 verse 6. Sabi po, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling, verse 5 muna, for you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. Pakitingnan yung katabi po, no? You are children of light. Come on, sabihin nyo. Ba't ayaw nyo maniwala? You are children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. Amen? Amen! Uy, mag-amen kayo. Okay? Kung anak ka ng liwanag, ano ka? Ano dapat gawin? So then, let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. Pakisabi ng malakas, sober. Alam nyo ba, ang kabaligtaran ng sober, lutang. Wala sa sarili. Hello? Nasa katinuan. Maayos ang isip. For those who sleep, sleep at night. And those who get drunk are drunk at night. Okay? Ano pa? No? Meron bang verse 8? Kasama ba verse 8? Sabi niya, but since we belong to the day, let us be, ayan uli, sober. Pakisabi ulit ng malakas, sober. Having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, pakisabi ng malakas, helmet, the hope of salvation. O, tingnan nyo mabuti mga kapatid ha. Pag sinabing sober, another word for that is sound mind. Pag sinabing sober-minded, ibig sabihin, sound mind. Nasa katinuan. Amen? So pag sinabing lutang, ano ang ibig sabihin nun? Wala sa sarili. Ibig sabihin niya, Christian, pero wala sa sarili. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka may lutang pa dyan. No? Hoy, nasa fusion tayo. Baka hindi niya alam kung asan siya. No? Sabi nyo, nasa fusion tayo. Huwag kang lutang. Ngayon po, ano po ang tinuturo po sa atin ng Panginoon dito? Kasi po, pag sinabing lutang ka, pag sinabing wala sa sarili, nagpapadala ka lang, nagpapadala ka sa sarili mo, kung anong maramdaman mo, kung anong trip mo, hello, kung ano yung type mo sa oras na yon. No, pwedeng ganun tayo. No? Kasi nga, ang nasusunod lang ay tayo. So anong problema doon? No? Kapag ikaw gusto mong mag-sell, o di magsisell ka, paano kung hindi mo type? Kapag gusto mong mag-lead, pag parang ganado ka, on fire ka, no? Ayan, maglilingkod ka. Paano pag iba na naman takbo ng isip mo? Yun po ang problema kapag hindi po tayo sober-minded. Amen? Ngayon, ano raw po ba ang pinakamagandang proteksyon sa isip po natin para tayo maging mga sober-minded? Tingnan nyo po, ang ginamit na salita dyan ay helmet. Pakisabi ulit ng malakas, helmet. Okay? Sabi niya muna, let us be sober having put on the breastplate of faith and love. Proteksyonan mo yung puso mo. Come on. Proteksyonan ang puso, breastplate. Right? Breastplate. Tapos proteksyonan mo ang isip mo. And for a helmet, the hope of salvation. Of course, napakahalaga po yung breastplate. Pinoproteksyonan natin, yung mga damdamin natin, yung mga nilalagay natin sa puso natin para hindi tayo lutang. Pero gusto ko pang mag-focus dun po sa salitang helmet. Bakit? Kasi po, ano ba ang pinoproteksyonan ng helmet? Come on. Ano ang pinoproteksyonan ng helmet? Of course, yung ating mga isipan. Amen? So ano po ang dapat gawin? Sabi niya,
Protect your mind. Protect your thoughts. Hindi lahat ini-entertain. Hindi lahat ay kinakailangang tanggapin sa ating mga isipan. Right? At utang na loob din, wag din lahat ino-overthink. Tama? Ang problema sa panahon natin ngayon, sa maraming mga Christian, yung iba po overthinker. Yung iba naman never thinker. Hindi nga, di ba? Pareho silang lutang, tama? Pag overthinking ang ginagawa mo, may mga bagay na hindi dapat problemahin, pinoproblema mo pa. Di ba? Dami mong kung anong mga naglalaro sa isip mo. Pero isa pang malaking problema sa mga Kristiyano ngayon, never thinking. Never thinking. Hindi overthinking, kundi never thinking. Hindi gaanong ginagamit ang isip. Okay? At ano ang basihan ng tamang paggamit ng isip? Ang salita ng Diyos. Amen? O ngayon dito, ano sabi niya? Helmet daw. Anong klaseng helmet daw? Ano yung helmet na yon? Hope of salvation. O, tingnan niyo mabuti mga kapatid ha. Ano ulit? Hope of salvation. Bakit po dito sa Thessalonians, binanggit ulit yan sa Ephesians, di ba? Di ba po sa Ephesians, binanggit ulit yan, sa Ephesians, ang ginamit nga lang salita ay helmet of salvation. Ano ang ibig sabihin ng helmet of salvation? Ibig sabihin, dapat daw lagi nating ilagay sa ating mga isipan na tayo ay mga ligtas, tayo ay pupunta sa langit, tayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan, tayo ay pinatawad na at iniligtas sa ating mga kasalanan. Yun po ang helmet of salvation. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, simple lang po ito. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, ay pinaniniwalaan mo at convince ka sa basic. Pakisabi ng malakas, basic. Ano po yung basic? Ganito po, pakinggan nyo mabuti. Ang basic, ganito lang. Si Jesus ay ating tagapagligtas. Amen? At dahil nasa iyo si Jesus, ligtas ka. Come on. Basic ba yon? Hello? Dapat lahat ng mananampalataya, basic sa atin na talagang pupunta tayo sa langit. Hello, basic po ba yun sa inyo? O baka hindi pa tayo sure, no? Kung totoo na ang Panginoong Jesus, pinanampalatayanan mo na, kung totoo na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus, tinalikuran mo ang iyong kasalanan, hindi ko sinasabing perfect ka ngayon, hindi ko sinasabing hindi ka na nagkakasala, pero alam ng Panginoon sa puso mo, gusto mong sumunod sa Kanya. Right? At tayo po dapat ay convinced na tayo ay ligtas. Tayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? O dapat basic yan. Sure ka dyan. Pupunta ka sa langit. Maliwanag po? Hello? Inuulit ko po yan. Importante po kasing clear ito sa atin. Basic yan. Bakit? Kasi ganito po. Kung ikaw, alam mo yung basic, convince ka sa basic, ibig sabihin, nakasuot sa'yo ang helmet of salvation. At ang isip mo, ang takbo ng isip mo, ay laging may kinalaman sa katotohanan na ikaw ay papunta sa langit. Convince ako na papunta ako sa langit, kaya hindi ako mabubuhay sa lupa na parang pang-impyerno. Come on? Diba? Convince ako na papunta ako sa langit, kaya habang nabubuhay ako sa lupa, naglilingkod ako sa Panginoon. Hello? Diba? Convince ako na papunta ako sa langit, kaya ang prayer ko, sabi ko sa Panginoon, at ito po talaga ang prayer ko sabi ko sa Lord, Lord, kung ano man dapat maayos sa akin, ayusin mo pa ako, tulungan mo po ako, kung ano man yung mga pagkukulang ko, mapunan ko yung mga pagkukulang ko sa ministry. At Panginoon, pwede ba wag mo muna akong kunin hanggat di mo masasabi sa akin, well done, good and faithful servant. No? Hindi ko iniisip, Lord, makakapunta ba ako dyan? Hindi po yun ang question ko. Ang question ko, pagharap ko sa Panginoon, sasabihin ba sa akin ng Panginoon, Rafi, well done, good and faithful servant. Yun po ang mahalaga po sa akin. Ano po? So dahil alam ko na papunta po ako doon, meron akong helmet of salvation, hindi puro tungkol lang sa buhay sa lupa ang iniintindi ko, hindi lang tungkol sa paghahanap buhay, hindi lamang tungkol sa sasabihin ng tao, hindi lamang tungkol sa mga pisikal na bagay, hindi po, nabubuhay tayo sa mga bagay na panlangit, yung aanihin natin sa pangwalang hanggan. Amen? Kaya nga po sabi ng Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit, huwag lang kayamanan sa lupa.
Sabi rin po ni Apostol Pablo, ituon nyo ang inyong mga paningin, hindi sa mga bagay na panlupa, kundi ituon nyo ang inyong mga paningin sa mga bagay na panlangit. Amen? Yun ang taong mayroong helmet of salvation. Nakatuon ang ating paningin, hindi sa mga bagay na panlupa, hindi sa mga bagay na mga pansarili lang. Hindi ka nagpapadala lang sa iyong sarili. Hindi tayo lutang, matino ang ating pag-iisip. Anong katinuan ito? Katinuan na panglangit. Amen? So ganun po pala dapat na, okay, kaya pala kahit nadi-discourage ka, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit napapagod ka, itutuloy mo yan. Bakit? Kasi alam mo, hindi ko naman ginagawa talaga to para sa reward sa lupa eh. So what kung wala akong gaanong nakikitang appreciation dito sa lupa? So what kung nadi-discourage ako sa lupa? So what kung parang yung ibang mga kasama ko, ayaw na nilang gawin yung pinapagawa ni Lord? Okay lang yun kasi ginagawa ko ito para sa Panginoon, balang araw haharap ako sa Kanya. Amen? Alam niyo po, sige po, palakpakan po natin po ang Lord dyan. Alam niyo po, ito talaga, from time to time, kapag nagkakaroon ako ng chance, ini-emphasize ko pong mabuti po talaga ito. Kasi ito ang kahinaan ng maraming mga Kristiyano, no? Nabubuhay tayo para sa lupa. Pati lahat ng pagpapagod natin, ginagawa natin parang bisag gagawin natin ang lahat para magtagumpay tayo, hindi natin iniisip, teka muna, mananagot tayo sa Panginoon balang araw. Dapat clear po sa atin. I pray na tayo magkaroon ng revelation sa mga puso natin. Ano revelation? Revelation of eternity. Revelation of heaven. Revelation of eternal rewards na balang araw talaga naman pong may pangwalang hanggan. Kaya hindi tayo nabubuhay dapat sa mga bagay na pansamantala lamang. Amen? Mga kapatid, magkaroon nawa ng revelation sa mga puso po natin. Ako po kasi by God's grace, binigyan ako ng Panginoon ng ganitong revelation, parang estudyante pa lang ako, kabataan pa lang, binata pa lang ako. Talagang binawa ng very clear sa akin ng Panginoon sa isip ko, sa puso ko, yung katotohanan na ako ay harap sa Kanya, balang araw titira ako sa Kanyang kariyan, at ang habol ko gantimpala pagharap ko sa Panginoon balang araw. No? At nawa yun po lagi ang habulin din natin sa buhay po natin. Amen? Sadly, may mga brand ng naturingang Kristyanismo nang iniisip po ay mga earthly rewards. Nang iniisip po ay mga yung dala ng gospel, blessing ng gospel na puro lang sa mga bagay dito sa panlupa. Pero hindi na po tungkol po sa katotohanan na mayroong salvation. Hello mga kapatid, hindi po ganun yon, hindi po ganun ang purpose po ng Panginoon. Ang gusto po niya, tayo po ay laging nakatuon ang ating paningin sa mga bagay na pangwalang hanggan. Amen? Hello, amen po? No? Pakitingin ng katabi ulit, pakisabihan po, wag kang lutang, bebe. No? So, tatlong bagay po ulit. Tatlong bagay. Sino ang tulog? Sino ang tulog? Yung ligaw. Yung lasing. At yung lutang. Yan, ano po? Ano po ulit yung ligaw? Nagpapadala sa mundo. Ano po yung lasing? Papadala sa maling impluensya ng ka-churchmate. At nagpapadala, ano po yung lutang? Nagpapadala sa sarili. Tapusin na po natin, okay? Sabi po doon sa verse natin, doon po sa verse 14, yung Ephesians 5 verse 14. Sabi niya, awake, O sleeper, arise from the dead, and Christ will shine on you. Amen? Christ will shine on you. Anong ibig sabihin nun? No? Alam nyo ba, pag tayo raw po pala, nabuhay, nagising, spiritually awake, tayo po nabubuhay, sumusunod tayo sa Panginoon, hindi tayo nagpapadala sa kung ano-ano lang, ano raw po ang nangyayari, Christ will shine on you. Magiging mas totoong-totoo si Lord sa buhay natin. Ibig sabihin nun, totoo, kasi totoo naman talaga siya, pero mas magiging totoo siya sa karanasan natin. Amen? Come on, no? Na pag po tayo raw spiritually awaken, ang Panginoong Jesus, mas mararanasan natin siya sa ating mga buhay.
At sino ba itong Kristong ito? No, of course, siya lang naman po naman ang water of life, the bread of life, the Prince of Peace, the Good Shepherd. Amen? The resurrection and the life. Amen po? Siya lang naman po talaga yung makakakumpleto talaga ng pagkatao natin. Makakapagpuno ng kapayapaan at satisfaction ng buhay natin. Si Kristo lang po talaga makapagbibigay ng totoong kagalakan at kukumpletuhan ng buhay natin. Mararanasan daw po natin yon kung nabubuhay tayo na spiritually awakened. Amen, mga kapatid? Palakpakan naman natin si Lord dyan. Palakpakan natin si Lord. Tumayo po tayo lahat. Tumayo po tayo lahat, no? Let us close in prayer. Pero bago tayo mag-pray, may tanong lang po ako ulit na isa pa, no? Sinagot natin, sino ang tulog? Ngayon, sino naman ang gising? Ano ang katangian ng gising? Ano ang marami, siyempre, marami. Yung iba sabi ay tatanggal na muta, no? Gising din naman. Hindi, ano ang katangian ng gising? Unang nagiging katangian pag gising. Parang ano lang yan di ba? Ano ang unang binabasa pag naliligo ka? Pero ano ang unang nangyayari sa taong gising? Ano? Ano po? Come on. Ano? Well, one word. Conscious. Pakisabi po, conscious. Kahit ba sabihin mong nakadilat ka na, pero di ba yung ganun? Parang nakadilat ka, pero parang wala ka pa rin pakialam sa paligid, di ba? Di mo alam kung anong oras, di mo alam kung anong nangyayari, di ba? Ang taong gising, kahit nakapikit, di ba? Kahit nakapikit, pag conscious, gising na yon. Tama, alam niya, mayroong kumikilos sa paligid niya. Di ba? Tama? No? Ibig sabihin po, pakisabihin ulit ng malakas, conscious. Alam niyo, unang-una yon mga kapatid, na nawa, ma-develop po sa atin, ha? Ma-develop sa atin. Doon nag-uumpisa po when we become truly conscious. Saan tayo conscious? Conscious tayo kay Lord. Amen? Kasi Christian ka pero hindi ka conscious kay Lord. Imagine sasabihin mo yung isang bagay na hindi mo iniisip, andyan si Lord nakikinig. Mga may problema pa tayo. Christian ka pero kung anong maisip mong gawin, gagawin mo, hindi mo iniisip, nakatingin si Lord. Diba? Yung nasa ministry ka, susuko ka kung anytime na gusto mo sumuko. Bibigay ka kung gusto mong bumigay. Kasi hindi mo iniisip kung anong sasabihin ni Lord. Hindi mo iniisip kung anong mararamdaman ng Holy Spirit na nagigrieve. Hindi natin iniisip kung ano ang nagagawa natin sa banal na Espiritu na nabubuhusan din pala natin siya ng apoy. Diba? Hindi natin iniisip ano kaya ang sasabihin ng Panginoon. Ano ang pananaw ng Panginoon dito? Pag po ganon, hindi natin yun iniisip, hindi natin tinitignan yung mga bagay na yun, kulang pa tayo sa consciousness. Medyo tulog pa ho tayo, mga kapatid. Kaya isang bagay na sa pag-alis natin sa lugar na to, maging mas conscious tayo kay Lord. Naniniwala ba kayo? Ang God is everywhere. Come on. God is everywhere. Naniniwala kayo doon? Di ba? Ibig sabihin, kung siya ay nasa lahat ng dako. God is all-knowing. Pinapaniwalaan niyo po ba yun? God is all-knowing. Alam niya lahat. Amen? Kaya ano po dapat? Mabuhay tayo ng conscious sa Kanya. Naniniwala ba kayo God is eternal? God is forever? Yeah. Kaya convinced tayo dapat, meron akong eternal God, meron akong eternal Savior, meron akong eternal life. Conscious tayo sa mga bagay na pang walang hanggan, conscious tayo sa mga bagay na espiritual, conscious tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Pwede ba mga kapatid, ipatong lang natin mga kamay natin sa ulo natin. Magpray ka ng personal, sabihin mo, Lord, make me conscious of you. Always conscious of you. Sige po, magpray nyo, Panginoon, help me to be always conscious of you.
Yes, Lord, ito po ang prayer namin. Gisingin mo na lubos-lubos ang aming mga diwa, Panginoon. At tulungan mo kami mawala sa amin anumang mga larawan ng pagiging tulog, Panginoon. And I pray now for spiritual awakening for every one of us. Lord, I pray for personal revival. At niling ko, Panginoon, gisingin mo nga po kami at mag-umpisa nga po ito sa talagang consciousness namin sa iyo. Maging conscious kami, Panginoon, sa pamumuhay namin upang maging kalugod-lugod lagi ang buhay namin sa iyo. Panginoon, maging conscious kami sa paglilingkod namin upang gawin namin ang kalooban mo, mapaglingkuran ka namin sa buhay namin. Dahil alam namin, ginagawa namin talaga ito para po sa iyo, Panginoon. So Lord, ngayong gabi, hinihiling ko ang spiritual consciousness pa namin, Panginoon. Mas palakasin ninyo, mas gisingin ninyo, Panginoon. At hanggang sa makita mo na talagang nabubuhay kami na mga gising na gising sa aming pananampalataya at sa aming paglilingkod, gising sa katuwiran, gising sa paglilingkod, gising sa kabanalan, gising sa ministry. Salamat po, Panginoon. Pinapaniwalaan namin ito. Salamat sa bunga ng salita nyo sa buhay namin. Tinatanggap namin ito in Jesus' name. Amen at amen. Pumalakpak nga po lahat ng pinagpalaan ng Diyos. Wow, thank you Jesus, thank you God, thank you Lord. Salamat sa nakakabusog na biyaya ng salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ano po, bago tayo umuwi, magpe-pray lang ulit tayo para sa Jesus the Comforter Church na sila rin yung ginamit. Tingnan mo naman kanina po sa praise and worship natin, gising na gising din yung praise and worship natin. Can I hear amen? So we would like to acknowledge lang, meron tayong mga kapatiran, galing pa ng Bulacan, may mga galing pa rin po ng Nueva Ecija, At syempre, na-miss natin si Pastor Ricky, si Pastora Aan, galing pa ng Bataan, Kaya maraming pong salamat sa pagsasama-sama nating ito. Yung iba, Valenzuela pa po, iba may Cavite pa po yan, Maraming salamat. Don't miss the opportunity sa fusion po natin, na talagang makadalo palagi. And Lord willing, this month of June, babalik na po natin uli yung space training natin. Ito yung intentional discipleship and leadership natin, para sa mga leaders, about church growth, about life coaching, kasama rin po natin kasi may vision tayo na at least sa bawat network churches natin po, walang bababa na 200 healthy church at talagang grabing nagpapagamit sa Panginoon. Lumalago, umuunlad at umuusad ang ating buhay at paglilingkod sa ating Panginoon. Next June, month of June natin, ang maglilid sa atin ang Hosea Church, sa panguna ng grupo nila Pastor Dennis Espirito. Okay? So sige nga po, taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Panginoon, salamat ng maraming sa ibinuhos mo sa amin, O God. Lord, kung paano nyo po kami pinagpala, O God, pinataas din namin si O God, ang Jesus the Comforter Church sa panguna, Panginoon, nila Pastor Junior, O God, at Pastora Jeda, kasama ng kanilang team, O God, patuloy mo silang kalingain, patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang dalin sa mas malalim na paglilingkod at pagkakilala sa iyo, O God. At sa bawat isa sa aming narito ngayon, saan man kami uwi, O God, ingatan niyo po ang bawat isa na hanggang mamayang gabi, Panginoon, conscious pa rin kami, O God, sa sinabi mo sa amin. Maaring may iba dito, isusulat nila yung mga natutunan nila, ipagpe-pray, magre-reflect, O God. Panginoon, ito yung panahon, O Diyos, sobra naming seryosohin ang iyong mga salita na nagpapabago ng buhay at pamumuhay, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Lord, we are praying also para sa nalalapit, Panginoon, na Campus Revolution sa National, Panginoon, even ang National Conference, O God. Patuloy na pagpalain mo ang gathering, Panginoon, under G12 Vision, O God. Panginoon, maraming pong salamat. Even ang aming tatay, patuloy mong isusustain ang kanyang lakas, Panginoon. Patuloy mo siyang i-empower at kung paano niya kami inaalagaan, patuloy mong alagaan mo siya, O God, upang sa mas marami pa mga simbahan, Panginoon, na nakikinabang sa mga salita mo, O God. Panginoon, marami pang mabibiyayaan.
Thank you so much, oh God. And we give you praise, we give you glory, in Jesus' name. Amen at amen. Okay? So, awit muna tayo ng masayang awitin. Pagkatapos, bago naman tayo umuwi, 5 hanggang 10 katao, kamayan mo naman, sabihin mo po, pinagpala ka ng ating Panginoon. Amen? Sige po, awit lang tayo masayang awitin. Pagkatapos, so, kamayan natin ang bawat isa. See you sa June Fusion po natin. Thank you, Jesus, the Comforter Church. God bless you. God bless you. Praise! Sige po, bago tayo umuwi, pwede po ba nating awitan ng Diyos? Hallelujah! Sabay-sabay! Handang ipagsigawan ang iyong pangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, Ka ang Diyos na maganda. Dapat na ibitaw, walang hihigit sa'yo, sa kadakilaan mo, Jesus. Come on! Ikaw pinagmumula ng aking kagalakan, ang kapunuan sa iyo na sumpungan. Hindi ka nagbabago, umahang ako sa iyo. Dapat itaas ang dakilang ngalan mo, Jesus. Sabay-sabay nating awitin! Itaas ang kamay, iwagay-iway. Itaas ang papuri sa dakilang hari, iindak sa sayaw, sa pag-ibig umaapaw, hindi papipigil, ipagdiwang ang Diyos. Minsan pa handang ipagsigawan, handang ipagsigawan ang iyong pangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, Ka ang Diyos na maganda. Dapat na ibitaw, walang hihigit sa iyo, at sa kadakilaan mo, Jesus. Ikaw pinagmumula ng aking kagalakan, ang kapunuan sa iyo na sumpungan. Hindi ka nagbabago, humahanga ka sa iyo. Dapat itaas ang dakilang ngalan mo, Jesus. Sabay-sabay! Itaas ang kamay, iwagay-iway. Itaas ang papuri sa dakilang hari, iindak sa sayaw, sa pag-ibig umaapaw, hindi papipigil, ipagdiwang ang Diyos. Sige po, patuloy lamang natin papalakpak ang ating mga kamay at patuloy nating itataas ang ating mga papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sabay-sabay po natin itong awitin. Ipagdiriwang ngalan mo, ipagdiriwang ngalan mo, O Jesus. Ipagdiriwang ngalan mo, ipagdiriwang ngalan mo, O Jesus. Ipagdiriwang ngalan mo, ipagdiriwang, ipagdiriwang ngalan mo, O Jesus. Ipagdiriwang ngalan mo, ipagdiriwang, ipagdiriwang ngalan mo. Sabay-sabay nating awitin! Itaas ang kamay,
sa dakilang hari. Iindak sa sayaw, sa pag-ibig umaapaw, hindi pa pipigil, minsan pa itaas ang kamay, itaas ang kamay, hiwag-aliway, itaas ang papuri, sa dakilang hari. Iindak sa sayaw, sa pag-ibig umaapaw, hindi mapipigil, ipagdiwang ang Diyos, ipagdiriwang ngalan mo, ipagdiriwang ngalan mo, O Jesus, ipagdiriwang ngalan mo, ipagdiriwang